umpisahan natin dito po sa kontrabigay. Ano po ang pangunahing layunin nitong kontrabigay? At ito na po ba ang tutugon sa mataas nga po na bilang ng vote buying dito po sa ating bansa? Ang pamimili po ng boto, Ma'am DJ Chacha, ay modern cancer ng ating demokrasya. Ibig sabihin, hindi nakakapamili ng tamang ating mga kababayan at ang mga nahahalal, yung mga namimili ng boto. Kung kaya kinakailangan, masugpo natin ang pamimili ng botong yan at yan ay magsisimula ngayong tomorrow po, unang araw ng campaign period para sa national candidate, sa senador at saka sa party list. Kinakailangan kampanyang yan mapaigting upang walang lumabas na pera, pangako o kaya kahit anong in-kind sa ating mga kandidato at sa ating mga political parties papunta sa ating mga botante. Lalong-lalo na yung mga ilang araw bago mag-eleksyon. At syempre yung papaigtingin natin yung kampanya against abuse of state resources. Napaka-importante po yan sapagkat pondo ng sambayanan yan, hindi naman nila pondo yan, hindi naman nila pera yan para gawing parang pocket money na pinamimigay ng ganun na lamang sa ating mga kababayan. Yung sinasabi niyo po ngayon na ito po ang mas maigting na kampanya nga ng COMELEC para labanan itong vote buying. In the past, Chairman, ano po ba yung nagawa niyo na bago dito sa kontrabigay at paano niyo pa po mas hihigpitan yung pagpupulis dito po sa mga bibili ng boto at tatanggap din po ng pera galing po sa ating mga politiko? Nung barangay and SK elections, napatunayan po natin na pwede naman pala magkaroon ng ganung mabigat na kampanya laban sa pamimili ng boto. Kaya naman wala pong nakapamili ng boto gamit ang mga makabagong platform katulad ng GCash at Paymaya sapagkat nagkaroon po tayo ng pinaigting na relasyon sa kanila. Sila po mismo nagbigay ng commitment at sila mismo nagpulis sa sarili po nilang mga negosyo kung kaya wala nakapagpadala sa kanila. Kahit ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council ay nag-issue na kanyang-kanyang circular upang hindi magamit ang banking system o itong mga gantong klaseng platform para po makapamili ng boto. Ngayon darating na eleksyon, nandun po sila nung kami mag-launch ng kontrabigay committee namin at nagbigay muli sila ng kanilang commitment na tutulong sa COMELEC upang mapigilan ang pamimili ng boto na katulad po nito. At the same time po, may mga presumption kami na nilatag na wala po sa mga dating patakaran ng COMELEC. First time, katulad halimbawa ng presumption na halimbawa may dala kang indelible ink, 2 araw bago mag-eleksyon, yan po ay ipipresume namin kung may mga dala kang ilang election paraphernalia na engage sa vote buying. O kaya naman may dala kang kalahating milyon with other election paraphernalia na paikot-ikot ka sa barangay, ipipresume ka namin na engage sa vote buying. O kaya naman merong mga nakapilang mga mamamayan, mga tao, botante sa bahay ng kandidato at pagkatapos pag lumalabas may mga dala sila mga supot o plastic na may mga lamang goods, ipipresume namin na engage sa vote buying yung mga kandidato at napakadami pa po. Yan ay wala sa mga dating patakaran pero minarapat ng COMELEC na gawin po ito dahil hindi naman ito pinuprohibit o pinagbabawal ng anumang batas. Yung sinasabi niyo po ngayon, yung sa digital, maintindihan natin, baka mas madaling mapulis yan ng COMELEC at ng mga stakeholders natin involved dun sa digital transactions. Pero yun ang nangyayari ngayon, halimbawa sa mga barangay, sa buong panig po yan ng bansa. Paano niyo po gagawin yun? Parang mahirap po yata yung chairman. Babantayan niyo lahat ng kandidato sa kanilang mga kabahayan kung may lalabas ng mga tao na may dalang sobre. Kayo po ba may koordinasyon sa ating mga barangay chairman na ipagbigay alam sa inyo, ito pong mga bibili ng boto at gagawin kaya po nila yun? Una po muna, dapat maunawaan ng mga kababayan natin, ang vote buying, it takes two to tango. Hindi pa pwedeng isa lamang ang mamimili ng boto. Dapat merong bibili na boto o nagbebenta ng boto. Naniniwala po tayo, katulad nung nangyari ng barangay and SK elections, yung mga magkakalaban sila ang nagbabantayan. Alam niyo po, ang barangay kasi, base sa desisyon ng Korte Suprema, sa kaso ng Quintos versus COMELEC, sinasabi, apolitical sila pag filing ng candidacies pero pagka nagkatapos na eleksyon at nanalo na, sila ay political na. Pwede mangampanya, pwede sumuporta sa mga kandidato. At dahil po dyan, kaya po ang atin po, ang approach natin ay hindi po nakafocus sa kanila kung hindi nakafocus sa Philippine National Police at iba pang Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya ng pamahalaan. At the same time, syempre kakailanganin natin ng sambayanan na kinakailangan mag-report sa amin kahit pictures lamang, kahit na text lamang doon sa amin pong mga ilalatag na mga numero upang ma-report ka agad sa amin magka-aksyon ng COMELEC. Dapat may aksyon, hindi yung nagre-report pero walang aksyon. Nung barangay SK, 7,500 ang inisyuhan natin ng show cause orders, 253 na nanalo na barangay chairman ang hindi po namin pinroklama
dahil sa mga pending na premature campaigning cases at that time at vote buying cases. Yan din po yung gagawin natin. National man o lokal na candidates, ipapakita natin na wala po tayong pantay-pantay po ang magiging trato natin at wala po tayong kikilingan.